si Santo Tomas Aquinas, isa sa mga tawagin natin doktor ng simbahan na ginugulitan natin ngayon sa araw na ito, ay minsan nagpahayag, for those who believe, no evidence is required. For those who do not believe, no evidence is enough. So, ang kanyang pahayag sa mga naniniwala niya, walang hihinging ebidensya. At sa mga hindi naniniwala, kahit tambakan niya ng ebidensya, kulang yan. Pero bahagi na makita ko natin ngayon, sabi nga natin, ay wala namang kaagad na tahasan. Kaya lang, sabi nga wala namang talagang tahasan na tumatambik kay Jesus. Maliban na lamang siguro kapag talagang hindi kapanig sa Diyos. Pero nakaliwanag mo na kung saan ay pinamanig sa atin dito na uri ng lupa at ang panyaya natin tayo ay maging mabuting lupa. Hindi lamang sa pagtanggap, ngunit kinakailangan din natin na pangalagahan. At yung ebanghelyo natin mula kay San Marcos, sinapapahayag na rin na mabuting lupa. Mabuting lupa. Sabi nga natin. At, well, depende yan sa kakayanan ng bawat isa. Pero sana nga po ay magkaroon tayo ng panahon. Sabi na namin yung capacity to accept yung kapasidad na tanggapin namin ang panyaya ng salita ng Diyos. So katulad ng mabuting lupa, kasi marami ang maaaring naging dahilan sa sumasaging sa puso at sa isip ng tao, lalo-lalo na ngayong panahon na ito, yung tinatawag na natin information explosion. Pero yung panyaya yung pinahayag sa atin ay of course, ang pananampalataya ay higit sa lahat ay isang grasya ng Diyos. Huwag natin kalimutan yun. Kaya nga, naririnig niyo palagi sa amin yung salitang pangunguna ng grasya ng Diyos. Kung bakit tayo naniniwala ay sapagkat yung pangunguna ng grasya ng Diyos, nais ng Diyos na hindi natin pakinabangan ang bibig ito na walang iba kundi ang kanyang salita. Bahagi yun na kung saan ay huwag natin kalimutan. Bakit? Kasi yung kagustuhan ng Diyos ay ang kaligtasan natin. Nais ng Diyos na tayo ay mamunga ng sagana, tig-30 po, tig-60 na po, at tig-100 buti bawat buhay. So hindi naman pare-pareho. Ang mahalaga yan tayo ay mamunga ng masagana. At nawa, makita natin yung pananampalataya na ito na ipinahayag na Jesus ay isang pagtugon natin sa biyaya ng Diyos. At lalo-lalo na sa pamamagitan ng kagalakan.
kagalakan. Kasi ang pahayag natin ay pagliligtas ng Diyos. Hindi pinipilit. Bahagi yun. Baka sabi nga natin, baka yung pagtubod natin sa paanyaya ng Diyos ay isang pamimilit sa atin. Bakit? Kasi hindi tayo masaya. Dapat yung pagkilala natin sa dakilang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos na nagdudulot sa atin ng pagkabunga ay nawa magdulot sa atin ng itinahati ng tinatawag natin kagalakan. Kagalakan. Kasi may mga tao, pwede ba yun? Pinagpapala ka ng Diyos pero hindi nagagalaw? Oo, meron. May mga mayayaman na hindi sila kontento. Ay nagsabi pa nga siya, Father, hindi na magnanakaw yan, mayaman yan. Hindi ko totoo yun. Hindi ko sapagkat mayaman sila, hindi sila magnanakaw. At hindi lahat ng mayaman nagagalak. Bahagi yun. At kung itusin nga po, medyo mabigat na yung paanyaya ni Jesus. Mapapala ng mga luka na walang inaasahang bumiyang Diyos. May mga luka, walang-wala. Pero masaya. Bakit? Nakikita nila yung pagkilos ng Diyos. Napumulo sila ng pagpapasalamat. May mga tao na kung tawagin nga natin na nalilikom sa pera, pero hindi masaya. Bahagi yun. Ay, hindi yun yung paanyaya na ipinapahayag ng buong may kapal. Kaya, pagkakataon na tinatawag itong namumunga ng sagana, namumunga ng sagana natin puno ng pagkilala sa biyaya ng Diyos. At ito yung tunay na kagalakan na dulot ng pagliligtas ng Diyos. Ito yung makita natin yung binhi na nakatanim sa mabuting lupa na bahagi yun. Kaya, ano yung hamon na pinagamanin ng buong kapal? Kinakailangan natin ihandarin natin yung pagtataniman. Nawa, hindi natin hindi naman natin kinakailangan na maunawaan. Sabi nga ko dito, maaaring tulad ng pinahayag ni Jesus, may mga taong tumingin man sa o tumingin, hindi nila makikita. Makinig man ang makinig, hindi nila mapapakinggan. Pero nawa, kahit sa gitna ng kanilang hindi nila maintindihan, ay sila ay manalig. Ay, bahagi yun. Hindi natin kinakailangan na tawagin natin yung kaalaman natin ay maging katulad ng isang genius. Ang kinakailangan lang natin ay puso handang tumanggap sa salita ng Diyos at kinakailangan hayaan natin na ito katulad ng binhi ay sumibol, lumago, mamulaklak at mamunga sa puso natin. Bahagi ito na huwag natin kalimutan. Yun ang mahalaga. Kaya ang katanungan ay higit sa lahat, namumunga ba yung salita ng Diyos sa buhay ko? Yun ang kinakailangan natin itanong natin sa ating sarili. At tulad ng binanggit ko, ang isang tandaan yan ay alin? Kagalakan. Kagalakan. Ito yung susunod na yung alin, yung kabanalan. Pero nawa, kasi
sabihin natin, baka akala mo iba yung kabanalan, ay parang hindi ka maligaya. No? Kasi mayroon din kaisipan na akala nila yung kabanalan ay ano, yung palagi ka lang nakapako sa krus. Hindi. Kinakailangan tumago sa nasaan sa muling pagkabuhay. No? Kaya kaakibat nito yung ano, yung dulot ng pag-aaral. Kaya kung tutusin, yung mga taong tunay na sumusunod sa Diyos at yung mga taong pinagbabago ng Diyos ay ano, pinaliligayan din.